Si Madam Servando. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa manunubing,
kanlungan, pag-asa ng kalikasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay ng buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa naming kalikasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin.
Hindi niya magsalita pag marami. Matagal na yan. Kapakilala ni Madam kasi magsisimos na siya. Ayun na nga rin.
Hello. Minamahal naming punong guro, Ginoong Robert F. Malbar, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga magsisipagtapos ngayong panuruan 2024-2025 na binubuo ng 16 na lalaki at 17 babae na may kabuuang bilang na 33 at mapitagang hinihiling sa inyong tanggapan na patunayan na ang mga batang ito ay nakatugon sa lahat ng kinakailangan sa elementarya. Bilang punong guro, matapos ang maingat na pagsusuri sa mga dokumentong kinakailangang isumiti sa aking tanggapan, pinatutunayan ko na ang mga batang ito ay matagumpay na nakasulit sa lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos sa elementarya ayon sa itinakda ng kagawaran. Kaya naman, minamahal naming Ma'am Claire Villaruel, Education Program Supervisor in Science, hinihiling ko po na ang pagtatapos ng mga batang ito ay inyong pagtibay. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng kagawaran ng edukasyon, bilang kinatawan ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Maria Luisa D. Servando, ang inyong pagtatapos dito sa Tambong Elementary School sa kursong elementarya para sa school year 2024-2025 ay aking pinagtitibay. Congratulations! So, pakikinggan po natin ngayon ang mensahe ng ating butihing Education Program Supervisor sa Science, Ma'am Claire Villaruel. Thank you, Madam. Magsiupo na ang lahat. Bago ko ibigay ang aking mensahe, hayaan niyo munang basahin ko sa inyo at ipaabot ang mensahe ng Secretary of Education, Secretary Sani Angara. Pakinggan po natin. Habang tinatapos natin ang taong panuruan 2024-2025, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating mga mag-aaral, guro, kawani ng paaralan, mga magulang, at mga katuwang na naging bahagi ng ating pinagsamang paglalakbay. Ang tema ng taong ito, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay ng bagong Pilipinas. Ito ay binibigyan diin na ang ating sama-samang pagsisikap na palakasin ang ating sistema ng edukasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mabilis na nagbabagong mundo. Nakita ko ang dedikasyong ito ng personal sa aking mga pagbisita sa mga paaralan sa buong bansa. Nakilala ko ang mga mag-aaral na bumabangon bago magbukang liwayway upang maglakad ng mga kilometro para matuto. Mga guro na lumalampas sa kanilang tungkulin at mga magulang na nagsasakripisyo upang mabigyan ng mga magandang oportunidad ang kanilang mga anak. Ang mga katotohanang ito ay nagtutulak sa atin na lumikha ng mga pangmatagalang reforma. Sa pamamagitan
pamamagitan ng 5-point reform agenda, nakagawa kami ng konkretong hakbang upang matugunan ang kakulangan sa ating silid-aralan, palakasin ang aming workforce sa pamamagitan ng pagkuha ng mahuhusay na tauhan, pabilisin ang digitalisasyon, pagyamanin ang mga landas ng karera, at magpatupad ng mga patakaran na nagdudulot ng pangmatagalang sistematikong pagpapabuti. Binuksan namin ang mga pintuan ng aming mga opisina at paaralan sa aming mga katuwang sa pribadong sektor upang mangyari ang lahat ng ito. Bilang karagdagan sa paglutas ng mga kasalukuyang hamon, kami rin ang nangunguna sa paghahanda ng pundasyon para sa isang edukasyong handa sa hinaharap. Ang aming layunin ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng mga numero. Ang aming layunin ay para sa bawat batang Pilipino saan man sila naroroon na magkaroon ng pagkakataon para sa pag-aaral, paglago at tagumpay. Sa aming mga guro at kawani ng paaralan, ang inyong dedikasyon ang pundasyon ng pagbabagong ito. Ang inyong pag-asa at pagsisikap ang dahilan kung bakit tayo umuusad. Sa mga magulang at tagapag-alaga, ang inyong suporta sa tahanan ay humuhubog sa mga pangarap ng ating mga mag-aaral at nagbibigay inspirasyon sa kanilang naman sikap pa. Sa aming mga mag-aaral, kayo ang puso ng lahat ng aming ginagawa. Ang inyong mga pangarap ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang gawing mas mabuti at mas inklusibo ang edukasyon. At sa ating mga nagtapos at nakatapos ng SY 2024-2025, congratulations! Kayo ang henerasyon na nagbubuklod sa ating lahat. Habang papasok kayo sa susunod na kabanata ng inyong buhay, dalhin ninyo ang mga pagpapahalaga ng tiyaga, likhain, at malasakit na naglalarawan sa atin bilang mga Pilipino. Habang tayo sumusulong ang DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay mananatiling nakatuon sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon, pagpapalakas ng pamamahala, at pagtitiyak sa maaabot ng ating kabataan ang kanilang buong potensyal. Sa hindi matitinag na pangako sa katarungan, magtatayo tayo ng mas malakas at mas inklusibong sistema ng edukasyon para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat at mabuhay ang edukasyon ng bagong Pilipinas. Palakpakan natin si Secretary Sani Angara. At ngayon naman po, hayaan yon na personal ko kayong batiin.
sa ating punong guro, kay Ginoong Robert Malfar, 10 ng kanyang mga kasamahang guro, sa mga SB members, kung meron didiya na andito, PTA officials, si Kapitana, Konsihala. Sa PTA officials, meron ba? Alam ko may pamunuan din ang mga nagsipagtapos, mga magulang. At syempre sa mga magulang ng batang nagsipagtapos, ang ating AO na nandirito, kasama natin, at ang pinakabida ngayong hapon, ang mga nagsipagtapos. Magandang hapon sa inyo lahat. Alam ko na ang hapong ito ay may kainitan at hindi maitatanggi. Pero alam kong punong-puno ng kaligayahan at pasasalamat sa magulang, sa mag-aaral, at sa mga guro. Totoo po ba na kayo ay masaya? Yes. Taas nga ang kamay ng batang hindi masaya ngayon. Maliban sa umiyak. Sana lang yon, pero masaya. Masaya. Okay. So, mga magulang, alam ko po na punong-puno kayo ng pag-asa sa mga nagsipagtapos na inyong mga anak. Alam ko rin, ang mga nagsipagtapos ay may kanya-kanyang pangarap. Ngayon pa lang alam ko na may mga pangarap na sila sa buhay. Alam ko na meron na silang mga mithiin na gusto nilang maabot sa dako paroon. Tama ba ako? Yes. Kaya pag tinanong ko ngayon, sinong gustong maging guro? Wala. Bakit? Pero parang gustong tumaas. Oo nga, dos pinuntahan kong school, wala din. Mga minamahal na panauhin, mga magulang, ito po ay pang 5 ko ng schools mula kaninang alas 7. At may isa pa rin po akong pupuntahan. Kaya nga, pagkatapos ko nito, ako ay bababa na ng stage para makaabot din ako dun sa sunod na school. Kaya, pasensya sa ating guest speaker, hindi ko na maririnig ang iyong message. So, sinadya kong hindi banggitin ang guest speaker kanina kasi meron diyang magpapakilala ng bonggang-bongga. Ayoko naman na unahan ang madam na magpapakilala. So, natutuwa ako. Siguro si ma'am ay graduate ng Tambong, for sure. So, ayan. Challenge sa mga batang ito na after 10 years, katulad ni ma'am, kayo naman ang nandirito bilang isang guest speaker. Sana ang inyong mga mithiin ay gawin yung yung bang nasa isip nyo, kailangan ko itong magawa. Kaya ko ito. Kasi yan ay, sabi nga sa isang linya, to think is to create. Kapag iniisip mo na kaya mo, there you are. Pero kapag iniisip mo, ay hindi ko kaya, ay naku, ang dami, hindi talaga kaya, ay di gano'n na nga, hindi mo kaya. Pero kapag naging matibay kayo, at gusto mo talagang maabot ang inyong pangarap, kaya nyo yan. Sabi nga sa isang lumang kasabihan, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya sana nandoon kayo
sa gusto nyong maabot, gusto nyong marating, gusto nyong maisakatuparan. Dear parents, sinahamin ko po kayo, sana sa sunod na pasukan ngayong June, walang isang mag-aaral na nandirito ang hindi papasok sa junior high school. Kahit pa anong mitiin nila ngayon, kung hindi sila magpapatuloy, hindi nila yan mararating. Kaya, dear parents, suportahan niyo po ang mga mag-aaral na ito. Tanging kayo lang ang makasasagot. Pero ang mga batang ito, gawin nyo ang lahat ng kaya nyo para sa inyong pangarap. Sana ang pangarap ko maging isang mabuting mamamayan kayo ng Barangay Tambong Gloria. Sana po mga parents, huwag nating iasa lahat ang pananagutan sa mga guro. Ang mga guro po ay partner lang ninyo. Kayo ay partner. So meaning, partner tayo sa lahat ng sandali. Pero, kung ano man ang attitude ng inyong mga anak, sana huwag isisi, huwag sabihin na walang naitulog, walang naituro ang mga guro. Yan po ay kung ano ang inyong palaki sa inyong tahanan ay mas nangingibabaw. Kami po sa paaralan ay support lang. Kami po sa paaralan ay partner lang. Pero sa usaping pagkatuto, kami po ang bahala sa inyong mga anak. Kung kaya't, kung anong kaugalian, anong attitude mayroon ang mga batang ito, nagre-replika po yan sa inyong pamilya, sa inyong tahanan. Pero hindi pa po huli ang lahat. Papasok sila sa high school. Meron naman tayo dito mga public schools. Andyan ang Presd, andyan ang ano pa? Private na, Sacred Heart. Bakit naman gugustuhin yung magbayad ng tuition kung meron namang libre? Pero, nangungumpanya po ako na sana may kumuha ng exam sa Sacred Heart. Meron ba, dear teachers? Para sa special science class. May kumuha sa inyo? Ayan, very good. Ilan ang kumuha? 1, 2, 3, 4? Apat. So, meaning gusto nyo sa Sacred Heart kasi doon ay merong special science class. Pero si Presd ay meron din na special science class. Sir Robert, dapat pala dito may high school. Ano dito sa papasok na ito? Parang ang layo. Paano? ESTI po. May ESTI. Oo. Parang ang lalayo ng pag-itan. Ito yung paglabas na lang, ang layo na ano? So, yan po ang hamon sa inyong mga dear parents. Yun namang hamon, ayan ay uso na noon pa. Hindi naman ngayon lang. At kaya natin yang mapaglabanan. Kaya natin yang mapagtagumpayan. Sabi nga, ang kahirapan daw ay hindi hadlang sa tagumpay. Ay, totoo naman yun. Dito na lang sa inyong barangay. Wala naman talagang mayaman na kaagad. Bakit mayaman na ngayon si Aling Petra? Kasi yung anak niya nakatapos na sa ibang bansa, maganda ang trabaho. So, nandahil sa anak. Kaya, dear parents, after 10 years, kung gagabayan at susuportahan nyo ang mga mag-aaral na ito ang magpapayaman sa inyo.
ito ang magbibigay ng ginhawang buhay para sa inyo. So, anong ibig kong sabihin nun? Ba't sinasabi ko yun? Pagpatuloy nyo ang inyong pag-aaral. Karapatan namin na i-track. Nasaan na ang mga 33 graduates ng Tambong Elementary School, Sir Robert? Pumapasok ba ng high school? Yung po'y tinatrack namin. At wala namang problema. Si Sir Robert ay dear friend ko kasi siya ang science coordinator ng district ng Gloria. Kaya from time to time ay pwede kaming merong communication. So, dear parents, inaasahan ko na lahat ng ito ay magpapatuloy ng pag-aaral. Okay po? Yes, very good. So, ang inyong mga pangarap ay abot kamay na. Okay? Huwag kayong papayag, ha? Na hindi kayo papasukin ng nanay at tatay sa June. Dapat kayo lahat ay pumapasok. At kayang-kaya naman. Tumulong kayo sa inyong mga magulang para nang sa gayon ay may tulong pinansyal din kayo. Ngayong bakasyon, gawin niyo itong makabuluhan. Iniisip niyo na ba yun? Ha? Ano kaya maitutulong ko kina nanay, kina tatay ngayong bakasyon? Para ako meron ng pamasahing na ipon. Ganun lang yun. Diskarte. Okay? So, uy, para naging malungkot sila ng gano'n, binigyan ko kayo ng ng pananagutan. Hindi, gano'n lang talaga. Ngayon ay humaharap na kayo sa hamon ng buhay. At kailangan kayo matatag. Kailangan magtiyaga. Kailangan magsumika. Nang sa gayon, kayo ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng Barangay Tambong. Sa inyo pong lahat, muli, magandang hapon. And congratulations! Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa napakagandang mensahe na inyong ibinigay sa bawat isa. Sana po ay ito'y maging inspirasyon, hindi lamang sa ating mga mag-aaral, lalong higit ay sa ating mga magulang. So meron po siyang challenge sa ating mga magulang. Sana po suportahan natin ang ating mga anak sa higit pang pagtuklas ng kaalaman upang makamit nila ang kanilang mga pangarap at sila'y magtagumpay. At sabi ni Ma'am, ang ating mga anak ang magbibigay sa atin ng kayamanan. So, tinatawagan ko po ngayon si Madam Mariel Portugal para po ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita ngayong hapong ito. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Sa ating butihing punong guro, Ginoong Robert F. Malvar, sa ating minamahal at ginagalang ni Education Program Supervisor sa Agham, Ma'am Claire G. Villaruel, sa mga kapwa ko guro, sa mga panauhin, mga magulang at mga nagsipagtapos, isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Ang ating pong panauhing tagapagsalita ngayong hapong ito ay pinanganak sa San Pedro, Laguna noong 14 ng Pebrero taong 1977. Ang kanya pong mga magulang ay sina Joner H. Llave at Mary Blaze B. Biteng. Sa kasalukuyan, siya po ay naninirahan sa bayan ng Pinamalayan, Oriental, Mindoro.
Siya po ay nag-aral na elementarya dito sa ating paaralan, ang Tambong Elementary School, at nagtapos noong 2009. Sa panahon pong iyon, ay isa siya sa batang may angking talino, kakayahan, at iba pang mga katangian. Ipinagpatuloy po niya ang kanyang pag-aaral sa sekundarya sa Sacred Heart Academy at nakapagtapos noong taong 2013. Dahil po siya ay may pangarap na buhay, ipinagpatuloy niya ang pagtuklas ng kaalaman at muli siya ay pumasok sa Abada College, Pinamalayan Oriental, Mindoro na kung saan kumuha ng kursong Bachelor of Science in Criminology na specialized sa Basic Internal Security Operation Course at nakatapos sa taong 2018. Dahil sa kanyang pagpupursige, pagsisikap at determinasyon, siya po ay nakapasa sa board examination noong ika-14 ng Disyembre taong 2018. Dahil naman sa kanyang angking ganda, siya po ay nakapag-asawa ng isang lingkod bayan, isa ring pulis sa katauhan ni Jeffrey Bayan Arellano, at binayaan ng isang anak. Dahilan sa kanyang dedikasyon sa kanyang gawain, siya po ay nagkamit ng iba't ibang awards katulad ng Medalya ng Pagtulong sa Nasalanta, Medalya ng Papuri, Medalya ng Paglilingkod sa Luzon, Medalya ng Kagalingan, at marami pa pong iba. Sa kasalukuyan, siya ay nakatalaga sa PRO Mimaropa Oriental, Mindoro, Police Provincial Office, Pinamalayan, bilang isang WCPD Assistant PNCO. Mga magulang, panauhin, mga kapwa ko guro, at nagsipagtapos, ang ating pong panauhing tagapagsalita ngayong hapong ito ay walang iba kundi si Patrol Woman Lovely Heart Biteng Arellano. Pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan. Una po sa lahat ay nais ko po munang batiin ang ating pinagpipitagan ng punong guro, Mr. Robert F. Malbar. Magandang hapon po, sir. Sa mga guro, mga magulang, mga bisita, at higit sa lahat sa mga batang magsisipagtapos, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay lubos sa nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap at sa karangalang makabalik sa aking sintang paaralan bilang inyong tagapagsalita. Ang sarap sa pakiramdam na muling tumapak sa lugar kung saan ako nagsimulang mangarap. Sa mga magulang, guro at tagapangalaga, isang malaking saludo po sa inyo. Ang tagumpay ng bawat nandito ngayon ay bunga rin ng inyong walang sawang gabay, sakripisyo at pagmamahal. At syempre, sa mga grade 6 na magsisipagtapos, congratulations sa inyong lahat na may temang Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Natapos nyo na ang isang mahalagang yugto ng inyong buhay. Hindi biro ang journey na ito. Maraming quizzes, assignments, projects, at syempre may kasamang halakhakan, iyakan, at mga banding sa klase. Pero heto kayo ngayon, handang harapin ang panibagong hamon sa high school. Alam nyo ba, nung ako ay nasa elementarya rin kagaya ninyo, ako ay mahiyain, takot magkamali, at akala ko noon maliit lang ang mundo. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong natututunan na walang pangarap na masyadong mataas para sa taong may tiyaga at puso. Kaya heto ako sa inyong harapan, inyong tagapagsalita sa inyong pagtatapos, dahil ang lahat ay aking hinarap, ang hamon ng buhay, di lang pag-aaral maging sa pamilya at pinansyal.
Hindi naging madali ang aking naranasan sapagkat ako ang panganay sa aming magkakapatid. Kung kaya't hindi ko pinakita sa aking mga kapatid na ako ay mahina. Bagkos ako ay nagpapakatatag nang sa gayon ako ay kanilang tularan. Kami ay broken family. At kami ay tumira sa piling ng aming tatay. Katulong niya ang aming lolo at lola, tito at tita, at aming mga pinsan sa paggabay sa amin. Sa tulong ng aming tatay, siya ay nagsumikap na kami ay mapag-aral. Siya ay nagtiyaga na magtrabaho sa ibang bansa upang matustusan ang aming mga pangangailangan. Ako ay graduate ng high school sa Sacred Heart Academy at kolehiyo sa Abada College sa kursong BS Criminology. Marahil sa mga batang magsisipagtapos ngayon ay maraming gustong kumuha ng ganitong kurso. Pero kinakailangan na paghandaan ng husay, di lang ng isip, ngunit pati na rin ang emosyonal at pisikal na aspeto. Nung ako ay nakapagtapos na ng kolehiyo, nalaman ko na ako ay buntis. Ngunit ito ay hindi naging hadlang para ako ay mawala ng pag-asa at makapasa sa board exam. Bagkos ito ay aking naging inspirasyon para lalo ko pang pagsumikapan na maabot ko ang aking pangarap. Hindi ko sinasabi na kailangan nating magmadali sa ganitong bagay. Pero ito ay aking naging pagsubok sa pag-abot kung saan man ako na ngayon. Ako ay binayaan na isang matalino at gwapong anak. Ganon din ang aking asawa na aking katulong sa pag-abot ng aking pangarap. Siya rin ay isang pulis na maglilimang taon na sa serbisyo. Ang buong akala ko ay gano'n na lang kadali na maging pulis. Ngunit hindi pala sapagkat kailangan pang makapasa sa BMI, agility test, neuro examination at ang huli ay ang final deliberation. Sa tulong na rin ng aking pamilya ay awa ng Diyos ay ako ay nakapasa sa lahat ng ito. Sa ngayon ako ay nakatalaga sa Pinamalayan Municipal Police Station bilang Assistant WCPD PNCO. Na kung saan ang idinudulok sa aming opisina ay ang mga may kinalaman sa mga bata at kababaihan. Ako ay magtatatlong taon na sa serbisyo at marahil ito rin ay aking pinagpapasalamat sapagkat kung ako ay hindi nagtiyaga ay wala ako sa kinatatayuan ko ngayon sa tulong na rin ng aking mga mahal sa buhay na silang aking naging gabay at lakas. Ako rin ay may kataga na ibabahagi sa inyo na aking naging gabay na aking palagi inaalala. When life closes a door, God opens a window. Para sa akin, ito ay nangangahulugan na may mga pagsubok o pagkawala sa buhay. May darating naman bagong oportunidad o pag-asa. Ito ay ang pananalig na kahit mahirap ang sitwasyon, mayroong magandang mangyayari. Ito rin ay nagpapakita ng pag-asa at pananampalataya. Kung kaya't kung ano man ang sitwasyon na meron tayo ngayon, ito ay temporary lamang, sapagkat ang buhay natin ay nasa ating mga kamay. May mga pagsubok man tayong kinakaharap, ay huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy na magtiwala sa inyong sarili na maabot ang mga pangarap kung pagsusumikapan at pagtitiyagaan. Kayo ay may mga kakayahan at talento na magbibigay sa inyo ng lakas upang kayo ay magtagumpay. Bilang estudyante sa paaralang ito, masasabi kong malayo ang mararating ninyo. Lahat ng natutunan ninyo rito, hindi lang academics, kundi pati disiplina, pakikisama, kabutihang asal, ay iyan ang magdadala sa inyo sa tagumpay. Tandaan ninyo na ang pagtatapos sa elementarya ay hindi ang katapusan ng inyong paglalakbay. Ito ay simula ng isang bagong yugto ng inyong buhay. Isang yugto na puno ng mga posibilidad at oportunidad. Kayo ay may mga pangarap na nais ninyong abutin at layunin na nais ninyong tuparin. Huwag kayong tumigil sa pag-abot ng inyong mga mithiin. Kaya sa mga graduates, maglakad kayo papuntang high school na may mga ngiti sa inyong labi at tapang sa inyong puso. Palagi ninyong tatandaan na proud kami sa inyo. Muli, congratulations sa mga batang magsisipagtapos at maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Ma'am Lovely
Arellano. So sabi ko sa kanya kanina, kaya ako'y bumulong, kaya pala may heart yung iyong pangalan. Dahil siya'y ipinanganak ng February 14. So ma'am, inaangyayahan ulit kita sa unahan upang ibigay ang aming munting nakayanan. Sa Republic of the Philippines, Department of Education, Mimaropa Region, Schools Division of Oriental Mindoro, Tambong Elementary School, Tambong Gloria. Certificate of Appreciation is given to Lovely Heart B. Arellano as guest speaker in grateful acknowledgement of her distinguished and invaluable inspiration to the learners as guest speaker during the 20th graduation rites held under the theme Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Given this 14th day of April 2025 at Tambong Elementary School, Tambong Gloria, Oriental, Mindoro. Signed, Robert F. Malvar, Principal 2. Maraming salamat, ma'am. Inaanyayahan ko po ang ating butihing punong guro para iabot ang sertipiko ng pagtatapos. Princess Jowari M. Bandin. Shera Samantha B. Desapula. Sherwin F. Eulogio. Keeper Riamel M. Gadi. Nerlin S. Giwan. Maytel M. Herrera. Princess Ashley H. Hacolbilla. Sherwin Philip J. Labro. Tricia G. Lazaro.
Elaine L. Raymondo. Carl Jeff M. Ray. Robin Jen A. Ray. Loan Gail M. Reyes. Kyle Andre M. Rosero. Jaisel Yen D. Sagi. John Rexar S. Senyo. Alan P. Soberano Jr.
Sherwine Philip J. Labro, may karangalan. Perfect Attendance Award, Conduct Award, Governor's Award for Academic Excellence, Leadership Award, at Principal's Award for Outstanding Boy Scout of the Year. Menard Lasso, may karangalan. Nisha Marie Maranan, may karangalan. Perfect Attendance Award at Principal's Award for Girl Scout.
Kim Jan Tuwayon, may karangalan. Jerlyn Giwan, Conduct Award. Bakit lang? Princess Ashley Hacolbia, Conduct Award. Queen Valerie Lincaño, Perfect Attendance Award and Conduct Award. Paul Edward Mucha, Conduct Award. Sienna Sen Nabong, Conduct Award. Jimmy Nabaira Jr., Conduct Award. Janice G. Palen, Perfect Attendance Award and Conduct Award. Elaine L. Raimundo, Conduct Award. Robin Jen Rain, Conduct Award. Maraming salamat po, sir.
Sa aming ginagalang na punong guro, Ginoong Robert Malvar, sa ating Education Program Supervisor sa Agham, Ma'am Claire Villaruel, sa mga panauhin, sa matyagang mga guro, sa mga magulang, at sa lahat na nandirito ngayon na sumasaksi sa aming pagtatapos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Isang malaking karangalan po ang magsalita sa harap ninyo na nandirito upang ipagdiwang ang tagumpay ng bawat isa sa amin sa pagtatapos ng aming maglalakbay sa ika-6 na baitang sa paaralang elementarya ng Dambong. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa makapangyarihan Diyos, maging gabay namin sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Sa mga guro, maraming salamat po sa inyong sipag at tiyaga, kalakip ang mahabang pasensya upang kami ay maturuan. Kayo po ang nagsilbing ilaw na gumagabay sa amin sa tamang landas. Hindi niyo po kami iniwang sa panahong kami nahirapan at di po kayo nagduda sa aming kakayahan. Kayo po ang salamat po sa inyong pangunawa at malasakit. Di po na makakalimutan ang inyong mga sakripisyo at pagmamahal. Sa mga magulang, maraming salamat po at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong sakripisyo at pagmamahal. Ang inyong sakripisyo at gabay ay siya naging dahilan kung bakit kami nakarating sa puntong ito. Ang salamat po sa inyong walang sawa at taimtim na suporta. Kayo po ang nagsilbing dahilan at gabay upang magpatuloy. Ang araw na ito ay hindi lamang tagumpay namin, kundi tagumpay nyo rin. At kami magpapatuloy sa paghakbang patungo sa mas mataas na tagumpay. Sa mga kapwa ko nagsipagtapos, ang bawat isa sa atin ay kanyang-kanyang kwento ng tagumpay. Iba-ibang ating pinagmulan, ngunit pare-pareho tayo nagsikap at natuto. Sa bawat sandali tayo nagsama-sama, naging magkakaibigan at nagsuporta sa isa't isa. Natutunan natin kung paano magtulungan at magkaisa. Huwag natin kalimutan na ang magagandang alaala na ating nabuo sa loob ng paaralang ito. Ang mga tawanan, ang mga laro, ang pagkakataon ng pagtutulungan. Ito ang magpapaalala sa atin na mahalaga ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan at pagiging bukas sa pagtulong sa kapwa, tulad ng ating mga guro at mga magulang nagsilbing gabay sa ating landas. Naway tayo rin sana'y nagsilbing inspirasyon para sa iba. Patuloy tayong magtiwala sa ating sarili at sa ating kakayahan. Sa pagtatapos ng taong panoroon na ito, hindi lang mga aralin sa aklat ang ating bitbit. Bitbit din natin ang mga aral ng pagkakaroon ng mabuting aral, sa pagkakaroon ng pangunawa, malasakit at pagmamahal sa ating kapwa. Ang mga ito ay magbibigay sa atin ng lakas upang tayo magpatuloy sa magsumikap at magtagumpay. Huwag natin kalimutan na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya na kamit o sa mga matataas na marka, kundi sa mga mabubuting bagay na nagawa natin para sa iba. Ngayon, sa pagtatapos ng aming unang paglalakbay, kami ay nagagalak at puno ng pasasalamat. At kami magpapatuloy sa paghakbang patungo sa mas mataas na tagumpay. Ang pagtatapos na ito ay simula pa lamang na mas malaking pangarap. Tulad ng isang halamang unti-unti tumutubo at namumunga, ganito rin tayo sa paaralang ito. Sa bawat aralin na nalampasan, sa bawat proyekto at pagsubok nalampasan, tayo naging mas natatag at mas handa sa darating na hamon ng buhay. Muli, maraming salamat po sa sumuporta sa amin. Sa mga kapwa ko na nagsipagtapos,
Pagpatuloy tayo sa pagtahak ng ating mga pangarap. Ang pagtatapos na ito ay simula para namang maraming tagumpay. Muli, maraming salamat po at isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Congratulations! Okay, so ngayon po ay pakinggan naman natin ang pahayag sa kalagayan ng ating paaralan. At ito ay ibibigay sa atin syempre ng ating punong guro, Sir Robert Malbar. Sa ating pong panauhing pandangal, sa ating pong mga guro ng Tambong Elementary School, sa ating Committee on Education, Social Josie Handa, sa mga magulang, at higit sa lahat sa ating mga nagsipagtapos ngayong araw na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pong karangalan ang ipahayag sa pagkakataong ito, sa bawat isang naririto, ang pangkasalukuyang kalagayan ng ating paaralan sa taong panoraan 2024-2025. Sa kabila ng mga hamon, ang ating paaralang Tambong Elementary School ay patuloy nagsusumikap upang maihatid ang dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, narito ang ilang mahalagang tagumpay na ating nakamit ngayong 2024-2025, gayon din ang naging kalagayan ng ating paaralan. Ang ating paaralan ay lumahok sa iba't ibang gawain o district contests, tulad halimbawa ng District Science Festival, Journalism, Redathon, Festival of Talents, Hekasi Quiz Bee, District Meet, ICT Quiz. Marami po sa ating mga mag-aaral ang nagbigay ng karangalan sa iba't ibang patimpalak at itinaas ang bandera ng ating paaralan. Nakamit po ng ating paaralan ang 4th place overall sa journalism at 2 sa ating mga mag-aaral ang nakarating hanggang division level. Sa larangan ng ICT, nakamit po ng ating school ang 1st place sa ICT, 4th place. 1st place sa ICT Quiz Bee. At tayo po ang naging 1st place din sa teaching and learning sa larangan ng pagtuturo gamit ang makabagong teknolohiya. Bagya bumaba po ang ating enrollment from 226 na ngayon ay 216 na lamang. Dahilan ito ng paglipat ng ng ating mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan, loob ng Oriental Mindoro at ang iba ay sa labas ng Oriental Mindoro. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 214 out of 216 or 99% ang pumasa. Meron po tayong 94% na graduation rate. Ibig sabihin, 33 out of 35 ang nakagraduate ngayong taong panoraan 2024-2025. Bagamat may kurot sa puso ng mga guro kapag mayroong hindi nakapapasama sa graduation, subalit gusto ko maisigurado sa bawat isa na ginampanan po namin ang buong husay, lalo tigit sa pagtuturo, para may hatid ang dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Bagamat may mga iba't ibang kadahilanan, kaya hindi nakakapasa ang ilang mag-aaral. Sa kabila ng kakapusan ng pondo ng paaralan, ay naisakatuparan po natin ang pagsasaayos ng linya ng tubig, linya ng kuryente, repair ng bintana ng 2 classroom, palikuran sa kantin, at mula naman sa pondo ng PTA, ay naisaayos ang lubak-lubak at bakong-bakong flooring ng ating patwalk. 3 sa ating mga guro ang nagsumailalim sa pagsasanay sa pagtuturo upang matagumpay na maimplementa ang matatag curriculum. Samantalang ang ibang guro naman ay nagsanay sa iba't ibang linya nang layunin ay mapagaling ang estratehiya sa pagtuturo, kabilang na rin ang punong guro. Matagumpay din po natin na isakatuparan ang school-based feeding program mula sa pondo ng DepEd
at sa tulong na rin ng mga mababait na private individuals. Sa tulong din ng ating mga foreign sponsors, ay natugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral, lalo tigit ang mga benepisyaryo ng Help a Child Project. Sa darating na school year 2025-2026, patuloy nating isusulong ang mga programang magpapataas ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Magkakaroon tayo ng ilang mga proyekto para sa pagpapabuti ng kasalukuyang pasilidad. Patuloy nating bibigyan ang mga guro ng iba't ibang oportunidad upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan sa kanilang pagtuturo. Palalawakin po natin ang ugnayan ng mga magulang at guro sa ibang stakeholders upang mas mapabuti ang pagsasagawa ng iba't ibang PPAs or school program, projects, and activities. Ang lahat ng ito ay isasagawa para sa kapakanan siyempre ng ating mga mag-aaral at ng buong komunidad. Sama-sama nating harapin ang hamon at itaguyod ang isang paaralang may malasakit at kalidad. Muli, maraming salamat sa pamunaan ng PTA, pamunaan ng Barangay Council, sa pamumuno siyempre ng ating butihing Kapitan Honorable Juanita Senya at ang ating Committee on Education, Honorable Josie Handa. Sa inyo pong lahat, magandang hapon at mabuhay tayong lahat. Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa, kami, mga nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Tambong, taong panuruan 2024 hanggang 2025, alinsunod sa pinatutupad ng kagawaran ng edukasyon, ay nangako at nanunumpang ipagpapatuloy ang mataas na mithiin ng aking inang paaralan. Gagawin at isasabuhay ang mga core values, mission at vision ng kagawaran na may dignidad, integridad at may takot sa Diyos. Maging produktibo, positibo, mabuti at huwarang kabataan upang may pagmalaki ng ating bayan at maging kabalikat sa pagunlad nito. Patnubayan nawa kami ng buong may kapal. We've come so far, now the day is here. Memories made, and the world so
clear. Through the highs and lows, we found our way. Now we're standing at the edge of a brand new day. We laughed, we cried, we grew so strong. We're ready now where we belong. The future's calling, we'll answer true. With hearts so bold and dreams that flew. Here's to the moments that shaped who we are. To the road ahead, we'll chase every star. We're more than ready, the world's in our hands. A new beginning, it's time to stand. We'll write our story, make it shine. Together forever, across all time. Through the doors we walk, our paths untold. With the courage To be brave and the strength to hold. we'll face what comes, we'll stand so tall. No matter where life leads, we'll give it our all. We laugh, we cry, we grow so strong. We're ready now where we belong. The future's waiting just for me and you. Let's make it count, let's see it through. Here's to the moments that shaped who we are. To the road ahead, we'll chase every star. We're more than ready, the world's in our hands. A new beginning, it's time to stand. We'll write our story, make it shine. Together forever, across all time. This is our time, we'll rise and fly. With every dream we'll touch the sky. We've learned, we love, we've grown. Now we know we're never alone. Here's to the moments that shape who we are. To the road ahead, we'll chase every star. We're more than ready, the world's in our hands. A new beginning, it's time to stand. We'll write our story, make it shine. Together forever, across all time. Dati sarili di mahanap. Dati ang sabi ko'y mahirap. Ngunit ako'y di naubusan ng pag-asa. Di ako tumigil maniwala. Pagod ay di ko alintana. Kaya narating ko ang limit yung pangarap. Itong araw ay ikaw siyang nag-alalay. Ang Diyos sa puso ko ay siyang naging gabay.
Dito ngayon siya. Patay na siya. Eh, ba't hindi siya? Hindi ko ang maasang president. Titi, president ka pa sa Rome. President ka pa ng Titi. Iyon na lahat. So inaanyayahan ko po ang ating pangalawang Pangulo, Sheila S. Solis, for their exemplary loyalty to the school and adherence to the public school system. Their noble gesture of entrusting the education of their children to Tambong Elementary School reflects a deep commitment to community values and public education. Given this 14th day of April 2025, Gloria Oriental Mindoro. Mr. and Mrs. Mary Jane A. Ray. Mr. and Mrs. Michelle S. Senyo. Senyo Sol. Senyo na ano? Mr. and Mrs. Jodaline M. Bandin. Bakit iri Mr. Laang? Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Jenaline M. Ray. Christopher, si ate. Hindi na pakinggan. Mr. and Mrs. Crystal Ann May M. Tuwayon. Mr. and Mrs. Lori Lee M. Manahan. Mr. and Mrs. Rosemary M. Soberano. Mr. and Mrs. Bonaby J. Nabo. Inaanyayahan po ang mga magulang ng mga batang nagsipagtapos
sa harapan ng inyong mga anak. Magpasalamat sa inyong mga kundi dahil sa kanila, sa kanilang pagpursigi para kayo'y mapag-aral, ang sakripisyo ng bawat